Hello mga ka-Alon. Ako nga pala si Alon at welcome muli sa Alon Network Tutorial. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating mga susunod na tutorial. Noong nakaraang episode, natutunan natin kung ano ang user at group sa Linux. Ngayong araw, hindi na tayo puro theory. Gagawin na natin ang totoong ginagawa ng isang Linux System Administrator. Matutunan natin kung paano gumawa ng bagong user, maglagay ng password, baguhin ang impormasyon ng user, at tanggalin ang user kapag kinakailangan na. Okay? Ito ang isa sa mga pangunahing trabaho ng Linux Administrator sa mga kumpanya. Okay? So, bagong lahat, safety reminder lang muna tayo. So lahat ng demonstration sa video na ito ay sinasagawa sa sarili nating laboratory environment para sa educational purposes only. Kung susubukan ninyo ang mga commands na ito, siguraduhin na naiintindihan ninyo ang epekto ng bawat command, lalo na kung gumagamit kayo ng production server. Okay? So bago tayo gumawa ng bagong user, titingnan muna natin kung mayroon na sa ating system, okay? So, type natin yung cat, space, then etc, space, then password, then enter. Okay, so makikita nyo sa listahan ng lahat ng user account sa Linux. Okay, so huwag kang mabigla kung marami ang nalabas. So, hindi lahat ng user na nakikita nyo rito ay totoong tao. Okay? So marami rito ay system account na ginagamit ng Linux at ng iba't ibang services. Okay? So gets ba idol? Alright. So isa lang ang tao dyan. Yun si Khalil lang. So andyan lang yun sa taas. Okay? So tago natin bago tayo mag-start. Okay. So ngayon, gagawa tayo ng bagong user. So patakbuhin natin ang command na ito. So sudo and then user add space -m tapos pangalan. So sabihin natin na pangalan ay si Ana. Yan yung bagong magandang empleyado. Single pa yan. Kaya lang meron na siyang anak. Pero maganda pa. Okay? So enter natin si Ana. So lalagyan natin siya ng bagong user. Okay. So ayan na, meron na siyang ano. Okay, so mapapansin ninyo na walang output, di ba? So sa Linux, maraming command ang tahimik lang kapag naging successful o matagumpay. Okay? So ang M, ang ibig sabihin ng M ay option lang. So nagsasabi siya sa Linux na gumawa rin ng home directory para sa bagong user. Okay? So gets ba idol? O ngayon, maglagay naman tayo o di kaya bigyan naman natin siya ng password yung bagong account ni Ana. Okay? So type natin dito yung sudo, tapos type natin yung password, then space, so pangalan ni Ana. Okay? So ganyan lang. Ana. So type natin kung ano ang lalabas. Okay? Then enter. So lalabas is the new password. Okay? So maglalagay tayo ng bagong password dyan. Okay? So type natin yung password, tapos retype again. So type lang uli natin yung nilagay natin kanina, tapos password update successfully. Okay? So ganun lang kadali mga idol. Okay. So ngayon naman i-check natin kung matagumpay nga na nagawa yung account. Okay? So type natin ID, tapos si Ana. Okay, so check natin. Enter natin kung successful. Alright. So yun, makikita natin rito yung user ID ni Ana, tapos yung group ID ni Ana. Okay? Oh, para maganda talaga to si Ana. So ngayon naman ay titingnan natin kung nagawa nga yung home directory. So titingnan nga natin kung nandun siya sa home directory. ls
slash then home. So yun, nandun na si Ana. Katabi na siya ni Khalil. So, okay, di ba? So, ang bawat normal user ay karaniwan may sariling home directory. Okay? So, dito ini-imbak ang personal files, settings, at configuration ng user. Wow, pangalan pa lang, Ana. Ganda na. Okay? So, ngayon naman, hanapin natin ang bagong user. Okay, so paano naman natin hanapin ang bagong user? So, type natin grep, tapos pangalan ni Ana. Then, slash, etc, and then slash, then password. So, tingnan natin. Okay. So, kung nandyan siya, alright. So, nandun na si Ana. Parang pangalan pala, parang maganda talaga itong mga Ana na to. Parang kinikilig ako. Okay. So, makikita nyo rito na nadagdag na nga yung account ng user database sa Linux. Okay. So, ayan na siya. Ana, user ID, group ID, home, Ana, then plus. Okay. So, ngayon naman, next, paano naman natin palitan ang username? So, halimbawa, nagkamali tayo ng pangalan na hindi pala si Ana. Ngayon naman, papalitan natin yung pangalan ni Ana. So, paano naman natin papalitan yon? Papalitan natin si Ana. Hindi pala si Ana yung maganda eh. So, type natin user mode, -L, tapos yung pangalan na gusto natin ipalit. Okay? So depende kung sino ang pangalan na bagong pumalit. O sabihin natin na si Kate. Kate ang pangalan ng bagong pumalit. Okay? So, yan yung palit natin na pangalan. Tapos, i-next mo lang yung pangalan ni Ana. Tapos, enter natin yan. So, okay, nandun na siya. So, ngayon naman, i-check natin. Try nga natin i-check kung successful ID and then Kate. Tapos, enter. Uy, bakit wala? Take it to the blue. With the train to time. Kaya pala wala kasi small letter. Dapat talaga big letter yan. Kasi minsan talaga nagkakamali ako sa ito, big letter. Small letter nilagay natin kaya wala. Okay? So minsan mga idol, lagi kayong mapagmasid sa inyong mga spelling. Kasi kay Linux, wrong spelling, wrong. Okay? So, enter natin yan. Alright. So, nandun na si Kate. Wala kay Ana. Ito yung user ID ni Kate at saka group ID ni Kate. Okay? Okay. Manage. Gets ba, idol? Madali lang, di ba? So, ngayon naman, paano naman natin tingnan ang home directory? Okay? So, mahalagang tandaan kapag pinalitan natin ang username gamit lamang ang user mode, -L, maaaring manatili pa rin ang dating pangalan ng home directory. So, depende sa distribution. So, yan, nakikita nyo? Nandiyan pa rin yung pangalan ni Ana. Okay? So, kaya mahalagang suriin muna ito bago gumawa ng karagdagan pagbabago. Okay? So, nandiyan pa rin yung pangalan ni Ana. Okay. So, ngayon naman, paano naman natin burahin ang user? So, halimbawa, nag-end na sila. Natapos na yung kanilang kontrata. So, ang gagawin naman natin para pagbura naman dyan, siyempre type mo sudo, tapos user, and then del, space, tapos siyempre pangalan ni, yan na naman yung big letter, user del, then Kate. So, ganyan lang, idol. Okay? So, nabura na siya. Ngunit, may note pala, may note. Hindi ito automatic kung buburahin ang home directory. Pero, mabubura pa rin natin yan. Okay? So, buburahin natin yan mamaya. Okay. So, ngayon naman, gusto natin alisin pati ang home directory. So, ganito naman ang pag-alis sa home directory. Okay? Sudo, user, and then del, and -r, tapos pangalan ni Kate. Okay? Tapos enter. Kaya lang, wala na siya. Does not exist. Ibig sabihin, nabura na siya. Na-delete na.
So, check na natin kung nandun pa. ls minus, and then hindi pala minus, L, tapos home. So, enter natin. So, nandun pa rin si Ana. So, yun nga yung sinasabi natin kanina, hindi siya automatic. Okay? Alright. So, buburahin natin si Ana. Sudo, space, then user, then Ana. Okay? So, try natin. No, does not exist din. ls. Then, tingnan natin. So, nandun pa rin siya. Pero, mabubura natin yan gamit ang sudo, tapos rm, then minus rf, then slash, tapos, siyempre, pasok ka sa home, then slash, then Ana. Okay? So, type natin. So, check natin ulit. ls, then slash, then home. So, yun, si Kalil na lang natira. Okay? Alright. So, ganun lang kadali mga idol. Sa real world, isipin ninyo ang isang kumpanya kapag may bagong empleyado, gumagawa ang Linux administrator ng bagong account. Kapag lumipat ng departamento, binabago ang kanyang group membership. Kapag nag-resign, tinatanggal ang account upang hindi na ito magamit. So, ganito ginagawa sa totoong production environment. Okay? So, common mistake. So, siyempre, yung pagtingin mo, yung spelling, kagaya ng ginawa natin, lagi mong i-check. So, una, nakalimutan gumamit ng sudo. Pangalawa, nakalimutan lagyan ng password ang bagong user. Pangatlo, ginamit ng user del, ngunit inaasahan na nabura rin ang home directory. Okay? So, marami kasing mga mistake. So, hindi lang sa mga, basta lahat ng mga type mo, kailangan talaga tinitingnan mo talaga siya. Okay? So, kung gusto nyong burahin pati ang mga home directory, gamitin lang ang sudo user, user del minus R, kagaya ng ganito, sudo, tapos user, tapos minus R, then lagyan mo lang na username. Okay? So, ganyan lang idol. Ganyan lang ang pagbura sa ating user. Okay? Alright. So, gets na ba idol? So, siguro hanggang dyan na lang muna tayo mga idol. Sa next naman na pag-uusapan natin ay mag-iisip pa ako. Okay? So, interview question of the day. Kapag tinanong ka sa interview, ano ang pagkakaiba ng user add, student, halimbawa, at saka user add, space minus M, student 1. So, parang user add, tapos student, kung ano lang pagkakaiba nila sa user add na may minus M, tapos student. So, ang tamang sagot lang doon, so depende naman sa iyo kung veterans ka na. Pero ang sagot ko doon ay, ang user add ay gumagawa lamang ng account. Okay? So, samantalang ang user add minus M ay gumagawa ng account kasama ang home directory. Okay? So, gets ba, idol? So, yun lang. So, lab mission natin for today, gumawa ka ng user na lab user. So, depende kung anong title. So, lagyan mo ito ng password. Pangatlo, i-check ang informasyon gamit ang ID. Pangapat, hanapin mo ang account sa etc/password. Then, panglima, burahin ang account gamit ang user del minus R. Okay? So, kapag nagawa ninyo ito nang walang error, congratulations. Nagawa na ninyo ang isa sa pangunahing administrative task sa Linux. Okay? Alright. So, bonus challenge of the day. So, gumawa ka ng dalawang user. So, employee 1 saka employee 2. So, lagyan mo pareho ng password. So, i-check ang kanilang user ID. Pagkatapos ay burahin ang dalawang user kasama ang kanilang home directory. Okay? So, gets ba, idol? Okay.
Alright, so siguro hanggang dyan na lang muna tayo mga idol. Siguro sa next episode natin, pag-usapan siguro natin doon yung Linux processes. Season 2 naman yon. So, although na-topic na natin to nung nakaraan, kaya lang season 1 lang yon. Ito naman season 2. Okay? So, ano ang processes? Ano ang PID o process ID, PS, stop, stop, kill, and kill all. At paano mag-troubleshoot ng mga process na ayaw magsara. Okay? So, yun lang mga kaalon. Ngayon ay alam na ninyo kung paano gumawa, magbago at mag-delete ng user sa Linux. Ito ang isa sa mga pangunahing kasanayan ng isang Linux system administrator. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Alon Network Tutorial. Okay? So, by the way, ako si Alon. Maraming salamat sa inyong panonood at tandaan, ang mahusay na Linux administrator ay hindi lamang marunong gumamit ng commands. Naiintindihan niya kung kailan at bakit ito ginagamit. Okay? Maraming salamat at kita-kita tayo sa susunod na Alon ng Kaalaman. Bye-bye!